Isang bata nahulog sa butas at bumagsak sa rumaragasang tubig baha. At sino itong mga lalaking tumalon para tulungan siya? Dali! Ang nakapangingilabot na pangyayaring yan, tutukan. Bako, nahulog. Mabuti na lamang at hindi barado yung drainage. Ay, Diyos ko, bata! Ang buong linggo, hinagupit ng hindi lang isa o dalawa, kundi 3 bagyo na may kasamang habagat. Maraming Pilipino ang apektado sa iba't ibang sulok ng bansa. Malaking bahagi rin ng Metro Manila, binaha. Marami sa ating mga kababayan, stranded. Kung may darating ng bagyo o kaya malakas na pag-ulan, anong gagawin mo na paghahanda? Number 1, yung medicine kit. Medicine kit? Oo. Pagka tapos yung mga canned goods. Canned goods? Pagka malakas na bagyo. Baka mamaya ay matrap na tayo at wala na tayong mabibilhan. Nauna nang nanalasa ang bagyong Krising o Severe Tropical Storm Wipa noong nakaraang linggo na bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, nagdulot naman ng ilang araw na malawakang pag-ulan at pagbaha ngayong linggo dahil sa habagat. Nitong Miyerkules, sumunod namang pumasok ang bagyong Dante na bagamat malayo ang sentro sa ating kalupaan. Nakapaghatak pa rin ng habagat na nagdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. At ang pinakabago, ang bagyong Emong. Ngayong panay ang pag-ulan, lagi pong mag-ingat. Kung hindi naman importante, mas mabuti pang manatili na lang sa loob ng bahay. Kung lalabas man, tiyaking laging maging alerto sa daan. Para hindi matulad sa insidenteng ito kung saan isang bata ang nahulog sa malaking butas sa kalsada habang kasagsagan ng bagyo. Ako po si Rosalie Mioli po, yung uploader po ng nasabing video ng bata na nahulog po sa Ukay. Umuulan na ng malakas, titingnan namin yung agos ng tubig kung gano'ng kalakas at gano'ng kalalim yung baha. Pagdating namin, nag-video na po ako kaagad noon. Ang ama ng bata, dali-daling tumalon sa rumaragasang tubig para sagipin ang kanyang anak. Pero ang lakas ng hampas ng tubig, naku, nakaligtas kaya ang mag-ama. Sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, may mga kababayan tayong naapektuhan. Dahil ang kasunod dito, matinding pagbaha. Batang nahulog sa creek sa kasagsagan ng malakas na ulan. Kumusta na kaya? Dito sa Batasan Hills, Quezon City, naganap ang insidenteng yan. Ang ama ng bata sa video, aming nahanap. Yung anak ko po kasing babae na nag-aaral, pauwi na po galing ispilahan kasi sundin sana doon kasi malakas po yung baha. Hindi raw napansin ni Jemar na sumunod pala sa kanyang 4 na taong gulang niyang anak na si Juan Paulo. Hanggang sa makarating ito sa may bahagi ng malaking open manhole. Pansin ko na lang po na inaanod na po siya ng kaya tinakbo ko po siya, tinalon. Anuhin nyo! Ang loob daw ng manhole, malalim at ang ragasan ng tubig, malakas din. Kalim po tapos hindi ako makahon kasi umiikot-ikot po ako sa loob ng imburnal tapos tinutulak po ako ng tubig. Naghiwalay po kami, dito po ako sa may bungad, siya po napunta po doon sa may bandang gilid. Mabuti na lang daw at isang lalaki ang nagmagandang loob na iligtas ang mag-ama. Naglilinis po kami sa kalsada, yung nagtatanggal ng mga lumol kasi madulas po doon sa amin. Nung natangay na yung bata, saka yung tatay, bilis-bilis naman akong rumispindo. Ang mag-ama, hindi naman daw talaga kilala ni Bernie. Pero sa panahon ng pangangailangan, hindi siya nagdalawang isip na mag-abot ng kamay. Tinry kong dakputin, di ko umabot kasi nga malayo-layo pa lang kaunti. Bumaba po ako ng kaunti, umapak ako sa may PBC ng Maynilad. Kasi nga lumutang yung paa, dinakma ko yung damit, doon ko po siya naabot ng bata. Ano kaya ang posibleng epekto nito sa bata? Alamin natin mula sa eksperto. Medyo mataas yung nalaglagan ng bata, Hindi pa natin binabanggit yung tubig, Pero malaglag ka sa ganong height, regardless kung may tubig o wala, delikado, baka mapago ka, Or any other sort of injury. Dagdag natin yung flood water dun sa pagkakalaglag. Yung flood water naman, nandyan yung possibility magkaroon ka ng leptospirosis, okay? As well as the obvious na baka malunod yung bata.
dadaling kagad sa ospital yan. Ang bata nasuri na raw ng doktor at ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Mabuti na raw ang lagay ngayon ng mag-amang Jemar at Juan Paulo. Bagamat nagpapagaling pa ang bata. Sa panahon ng mga kalamidad, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo rin. Ay, Diyos ko, bata! Kaya lagi mag-ingat para hindi rin malagay sa alanganin. Grabe mong alam, Kuya Kim.